Magandang umaga sa inyo lahat mga bro. Nandito na naman tayo para makapag-share ng mga panibagong tutorials patungkol sa ating mga motor. Bali ngayong araw mga bro ay kakabit ko na sa motor yung ating binili na, ayan, so remote AB 1 channel na remote. So gagawin natin siyang kill switch sa motor. Kung nakita nyo mga bro, tinanggalan ko na siya ng fairings para mas mabilis tayo. Kasi mga bro, kung hindi nyo nitatanong, medyo maulan dito sa atin ngayon. Yan mga bro, kung nakita nyo, basang-basa ang mga dahon. Kakatigilan ng ulan, medyo malakas yung ulan eh. So ayan mga bro, bago natin umpisahan, Bible verse muna tayo. Ang Bible verse natin ngayon is nakasulat sa Ecclesiastes 12:13. Ang sabi dito mga bro, ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. So ayun mga bro, napakagandang talata. Kung nakita nyo, ang buong katungkulan ng tao, sumunod sa utos, matakot sa Diyos. So ayan mga bro, bago natin umpisahan, kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na and hit the notification bell para po lagi kayong updated sa mga videos na i-upload natin. So, umpisa na natin. Bago natin umpisahan mga bro, ipapakita ko muna sa inyo. Bali, nilagyan ko na ng wire yan. Ayan, kung nakita nyo, 4 lang ang nilagay ko. Bali, naglagay ako ng kulay green, ayan, sa B-, tapos kulay red sa B+, tapos normally open, kulay dilaw, tapos yung COM. Bali mga bro, yung NC, hindi ko na ginamit. Pero pwede natin gamitin yan, ipapaliwanag ko sa inyo mga bro. Kasi mga bro, marami tayong pwedeng pagtapan nito. Pwede tayo magtap nito sa pulser, pwede rin tayo magtap nito sa yung wire papunta ng ignition coil. Yan. Kasi pwede tayo maglagay ng kill switch din mga bro. So, ito yan mga bro. Papaliwanag ko sa inyo mamaya kung paano natin i-wiring yan. Ngayon mga bro, tinanggal na natin yung fairings kung nakita nyo. Tapos, ang gagawin nyo lang dyan, hahanapin nyo yung CDI mga bro. So, ang CDI ko ay nandito. Yan. Kunin lang natin. So, ito yan. Kasi mga bro, dito tayo magtatap sa pulser. So, dito tayo magtap sa pulser mga bro. Tanggalin lang natin to. So maganda ng pakabalot nito. Ayan o. So tanggalin ko lang to mga bro. Bale mga bro, natanggal ko na yung electrical tip sa CDI. So kung nakita nyo mga bro, itong DL150i naka 5 pin. O naka 5 pins na CDI siya. Ayan. So bale, yung dalawang green dyan is negative. Ito kasi may sariling negative yung pulser natin. Ayan kulay green. Tapos yung isang kulay green, negative din yan. Tapos yung kulay blue, white, yan kulay blue, white, yan yung ating pulser. Tapos itong black, yellow, yan naman yung papunta ng ignition coil. Tapos ito mga bro, itong, anong kulay ito? Yung natakpang ko na eh. Kulay black. So yan naman ay ang ating supply. Galing yan ng accessory wire. So dito tayo magtatap mga bro sa blue na may stripe na white. Ayan. Pwede rin tayo magtap dito sa ignition coil, yung kulay black na may stripe na red mga bro. Actually mga bro, kahit hindi na tayo magputol, pwede tayo maggawa ng kill switch. Kasi mga bro, tandaan nyo, yung pulser na yan, pag nagdidikit sa ground dyan, namamatay ang makina. So papatunayan ko sa inyo ha. So wala muna tayong gagawin. So i-start natin. So ayan mga bro, kung nakita nyo nag-i-start siya, ang gawin natin dyan mga bro, try mo, papakita ko sa inyo. Pag nagdikit yung pulser sa ground, patay yan. So ayan. So mga bro so naggamit tayo sa pulser So itatry natin didikit to sa ground. So dikit natin sa ground, kahit saan ground. Dikit para makita nyo. So dikit natin dito sa may, so ito. Dikit natin dito Oh. Yan. So diba patay. So ulitin ko para maniwala kayo mga bro. Yan. Yan yung mga bro. Pag dinikit ko yan, patay yan. Tapos habang nakadikit yan, so hindi nyo na may start yung inyong mga makina mga bro. Kaya mga bro, sasabihin ko lang sa inyo kung saan kayo pwede magtap nito Ulitin ko, pwede kayo maglagay nito sa ignition coil na wire. Ito yan mga bro yung black na may stripe na dilaw. Pwede putulin nyo yan. Tapos dito nyo itap yung common tsaka yung normally open mga bro. So pwede yan, yung unang option. Pwede naman dito sa blue white, kadalasan minsan sa iba blue yellow yan. Sa Honda, yan. Sa green naman, sa Suzuki, ano yan, kulay green na may stripe na white. Yan pulser ng Suzuki.
Tapos mga bro, pwede nyo putulin yan. Tapos diyan kayo mag-tap ng common. Dito naman sa ano, kahit magkabaliktad, walang problema yan. Yung common tsaka yung normally close o normally open mga bro. Pwede kayong wag na magputol, kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, itap nyo lang to sa ground. Yun ang gagawin ko ngayon mga bro, kasi ayaw ko magputol ng wire. Pero binibigyan ko lang kayo ng mga pwede nyo gawin, nakadepende sa inyo kung ano ang gusto nyo. Sa akin mga bro, kung nakita nyo, CDI lang. Itong wire na ito mga bro, baka magtanong kayo, baka sabihin nyo 6 wires na ang CDI ko. Hindi yan. Kung nakita nyo, nagkabit tayo ng digital na speedometer. So ito yon, sa pulser ko saan nilagay. Kaya kung nakita nyo 6 na wire. Ito mga bro bale yan yung sensor sa digital speedometer. Nakakabit yan sa pulser. Ngayon mga bro, sa akin ang gagawin ko dyan, kung nakita nyo yung CDI, tinanggal ko na yung electrical tape. Kasi lahat ng kailangan kong wire dito ko na ilalagay. Para hindi na masyadong masamang tingnan mga bro, para medyo malinis yung gawa natin. Kasi yung wire ng CDI na yan, dito na ako lahat ng kailangan ko, itong 4 na wire na nga bro, lahat yan, dito ko na kukunin yan. Kasi pwede naman dito kunin yan. Kasi kung alam nyo, yung CDI natin is, ayan DC operated. Kaya meron tayong ignition switch dito, meron tayong negative, tapos dito tayo magtatap ng kill switch mga bro. So dito tayo, umpisahan na natin mga bro Unahin natin tong green. Ang green ay, kung nakita nyo ay B minus, yan ay negative. So itatap natin yan dito sa kulay green din. Yan. So dito na nitatap. Siya nga pala mga bro, bago ko itap yan, papaliwanag ko sa inyo Kasi yung normally close na yan, pwede natin gamitin yan. Nakadepende nga sa gusto nyo. Halimbawa, pag normally close ang ginamit natin, tapos hindi tayo nagputol na wire, pag on mo ng ignition, hindi mo agad mapapaandar yung motor mo. Kailangan nyo munang pindutin yung remote bago nyo siya mapaandar. Ngayon, kung ipuputulin nyo naman tong kung puputulin nyo yung pulser, pag naka-normally close kayo, ang ginamit nyo, halimbawa, pinutol nyo yung pulser, tapos dito nyo kinabit sa common, tsaka sa normally close, pag on nyo ng ignition switch, kahit hindi nyo pindutin yung switch, ay yung remote, gagana agad yung motor nyo. So, baliktaran sila. Halimbawa, mga bro, ulitin ko. Halimbawa, pinutol nyo to, yung pulser natin, tapos dito kayo nagkabit ng normally close. Pag normally close yung ginamit nyo, pag on nyo ng ignition switch, kahit hindi nyo pindutin yung remote, gagana yan. Pero pag normally open naman yung ginamit mo, kahit naka-on yung ignition switch mo, hindi mo mapapaandar yung motor hanggat hindi mo pinipindot yung remote mga bro. So nasa sa inyo na yun kung anong gusto nyo. Siya nga pala mga bro, pagsasamahin ko yung normally, ayan, pagsasamahin ko yung normally open tsaka yung negative. Kasi sabi ko nga sa inyo, hindi ako magpuputol ng wire. Kung magpuputol ako ng wire, ibang wiring. Kasi mga bro, napakaraming pwedeng wiring dito para maging kill switch siya. Ang dami niyang pwedeng gawin. Kaya sa akin, ang gagawin ko, yung normally open, tsaka yung negative, pagsasamahin ko yan. Yan. Pagsasamahin ko sila. Tapos, sila yung ikakabit ko sa negative. So, pagsamahin natin, tapos ikabit natin sa negative. So, ayan mga bro, okay na, nakabit na natin. Tapos, isunod natin yung kulay pula. So, ito naman mga bro ay positive. So, dito natin ikakabit sa kulay black. Ayan. So, ito naman mga bro, ay supply sa CDI. Bali, pag unang ignition switch, mayroon na naman to. Kaya, dito tayo magkakabit. Yan mga bro, bali tapos na natin yung dalawa. Bali tatlo yan kasi yung normally open tsaka yung ground pinagsama ko. Tapos isa na lang ang hindi natin nakakabit. Ito yung common. Yan, common. Tapos mga bro, pinutol ko na yung galing sa sa speedometer kasi pagsasamahin ko na sila kasi magkasama naman sila So yan mga bro, kung nakita nyo nakabit na natin, hindi ko muna nilagyan ng tip yung yung positive. May laman to mga bro iwasan nyo makadikit sa negative at puputok ang inyong mga fuse mga bro. So kung nakita nyo mga bro, bali tatlong wire lang yung nagamit natin.
Ulitin ko, yung red, positive yan, papunta ng accessory wire. Yung green, pinagsama ko yung NO, tsaka yung green, kinabit natin sa negative. Tapos yung isang green, yung common, yun yung nakakabit sa pulser mga bro. Yan. Itatry natin ngayon kung gagana ba yung ginawa natin. So, start muna natin yung motor. Yan mga bro, kung narinig nyo, umaandar yung motor. Diba? Babayaan muna natin. Basta mga bro, nasa sa inyo kung anong gusto nyong diskarte gawin ha. Kasi sabi ko sa inyo, napakaraming wiring na pwede natin magawa dito sa remote na ito, sarili na ito. Pwede tayo mag-tap sa ignition coil. Pwede natin ikat yung, ayan, yung pulser na yan. Pwede natin ikat yan. Tapos, dyan tayo magkabit ng common, tsaka yung normally open. Or kahit normally cross, pwede rin. Nakadepende na lang sa inyo mga bro. Pwede rin, wag na kayo mag-cut, kagaya ng ginawa natin. Kung nakita nyo, wala na akong pinutol na wire dyan. Pwede nyo rin gayahin yan mga bro. Nasa sa inyo na yung kung anong gusto nyo gawin. Ngayon, itatry natin kung mamamatay. So, pag pinindot natin yan mga bro, ang mangyayari dyan, yung pulser, kung nakita nyo yung kulay dilaw na yan, di ba, nakatap yan sa common. Tapos yung normally open, nakatap sa negative. So, pag pinindot natin tong A, bali, magdidikit yung pulser, tsaka yung negative. So, tatry natin ha. Pindutin natin. So, patay nga, di ba? Hanggat hindi nyo pinipindot ulit yan, hindi nyo mapapa-start yung motor. So, try natin ha. So, hindi ko muna pinindot. So, di ba? Wala mga bro. Ngayon, pag pinindot natin yan, isa lang. So, yan. So, nag-start na ulit. So, ganoon lang mga bro. Kung nakita nyo, babaguhin ko yung electrical tape kasi ang pangit ng electrical tape. Nabasa kasi kahapon to eh. Yung electrical tape ko eh. Kung nakita nyo mga bro, gumagana yung kinabit natin na remote. Yan. Pindutin ulit natin. So, patay, di ba mga bro? Ngayon mga bro, hanggat hindi nyo ulit pinipindot ito, itong A, hindi na-aandar yung motor nyo. Pero yung mga bro, yung B, gagana din yan. Mamamatay din sa B yan. So, paandarin ulit natin ha. O natin, ignition switch. So, yan mga bro, kung nakita nyo, umaandar. Hop, namatay. Malamig. So, yan mga bro, umaandar, di ba? So, pindutin natin sa B. Ang kaibahan nito mga bro, pag sa A, totally shutdown siya. Pag sa B, mamamatay siya, pero mapapaandar nyo ulit yan. So, try natin ha. Pindutin natin sa B. Patay ang motor. Pero, wala tayong pinipindot, mapapaandar ulit natin yung motor. Kita nyo mga bro? So, kahit hindi nyo pindutin. Pero pag pindutin nyo sa B, patay ulit yan. Hop, namamatay. Yan, patay mga bro, di ba? Pero, kahit wala ka pang pinipindot, mapapaandar nyo pa yung motor. Ulitin natin. So, ayan mga bro. Ngayon mga bro, pag sa A nyo pinatayan, totally shutdown yan. Yan o. Pindutin natin sa A. So, patay. Ngayon, hanggat hindi nyo pinipindot yung A, hindi nyo na mapapaandar yung inyong mga motor kasi nag-short yung pulser tsaka yung green. Try natin. So, ayan mga bro, wala na. Ngayon, kung gusto nyo paandarin, pindutin nyo ulit to. Yung A. Yan. So, ayan mga bro. Kung nakita nyo, ganun lang po ang function ng remote na kinabit natin. Napakasimple mga bro. At sinabi ko sa inyo, napakadaming wiring na pwede nyo gawin dito mga bro. Kung gusto nyo gayahin yung ginawa ko, nasa sa inyo na yun mga bro. Kasi ako ayaw ko mga bro mag-cut. Ayaw ko magputol ng wire. Kaya ganito ang ginawa ko mga bro. Patayin ulit natin. Yan, patay. Ngayon mga bro, kung nakita nyo, okay na. So, papalitan ko lang yung electrical tape kasi ang pangit. Maluluwag na. Hindi maganda yung quality ng electrical tape natin mga bro. Kasi kahapon, nabasa ito ng ulan. So, papalitan ko lang mga bro. Tapos, sabay re-review natin ha. Para hindi na kayo malito. So, ulitin natin mga bro ha. Yung B1, tsaka yung normally open, pinagsama ko yan. Ito yan. Itatap natin sa negative yan. Ngayon, kung mabaliktad nyo yung normally open, tsaka yung common, okay lang magkabaliktad yan. Walang problema yan mga bro. Ulitin ko, yung B1, yung negative, B1, B minus pala, B1 ako ng B1. B minus, tsaka yung normally open, pinagsama natin, kinabit natin sa negative. Ulitin natin. So, lagyan muna natin yung electrical tape para hindi na tayo malito. Ito, medyo maganda-ganda itong electrical tape. So, ayan. So, electrical tape muna natin mga bro para iwas short.
So okay na mga bro. Tapos na tayo sa negative or sa B1 tsaka yung normally open, pinagsama natin. Isunod natin yung common. Yung common mga bro, yung isang kulay dilaw, nakatap naman yan sa pulser. So ito yan. Nakatap siya sa pulser ha. Nakatap siya sa pulser. Electrical tip natin. Ha? So yan mga bro, okay na. Nakabit na natin. Isa na lang ang natitira natin, yung B+. Yan. So papunta naman siya ng accessory wire mga bro. Ngayon mga bro, hindi lahat applicable dito ah. Applicable lang ito sa mga DC na CDI kasi nandito sa DC CDI mga bro, mayroon tayo ditong accessory wire. Na pag inon mo yung ignition switch, magkakaroon siya ng power. Kaya nga DC, 'di ba? Ibig sabihin yung nagdadrive nito yung battery. Baka kasi may magtanong diyan kung pwede nyo naman gawin ito mga bro, pero itong kulay pula na yan, hindi nyo maikakabit dito yan. Kung gusto nyo, dito kayo sa flasher relay, mayroon dyan accessory wire. Kahit naka AC drive kayo, kahit AC yung CDI nyo, pwede nyo gawin dito mga bro. Yung ano lang, yung kulay red, itatap nyo sa accessory wire. Kahit saan mga bro accessory wire, pwede. Yan sa taillight, mayroong accessory wire dyan, yung harness na yan. Sa flasher relay, mayroon din accessory wire dyan. Dito mas malapit mga bro, dito na tayo magkabit sa CDI mga bro. Ngayon, electrical tape na natin yan. Di mga bro, mas maganda naman ito mga bro kasi ayaw ko talaga nagpuputol ng wire mga bro hanggat maaari. Kaya ito na lang ginawa natin ano. Ito yung ginawa natin na klase ng wiring. Kasi nakakita ko mga bro na gumagawa nito, nagpuputol sila. Pero okay din naman yun, gagana din naman yun eh. Kaso nga, sa akin ha, para sa akin, ayaw ko kasi nagpuputol ng mga wiring. Halimbawa, nagkataon, ayaw mo na ng ganito, may remote, so tanggalin mo, di walang problema. Electrical tipan mo lang, okay na. Diba? Tibay ng tape na ito ay. So, ayan mga bro, okay na. Kita nyo? Ganda. Tapos mga bro, pag okay na, babalutin na natin to. Mayroon pala itong box mga bro. Ayan, mayroon siyang box. 'Di ba? Ganda. Tapos yung box na 'yan mga bro, bahala na kayo mag-diskarte kasi sinugatan ko 'yan eh. Kinatir ko 'yan eh. Para pag nilagay dito, pag nilagay niyo yung wire. Kasi kung hindi kayo magsusugat, hindi niyo matatakpan niya, 'di ba? Pero kagaya nito, ayan. So, binutasan ko 'yan. I mean, hiniwaan ko 'yan para makasya yung wire. Ilalagay natin yung wire. Tapos, 'yan. Lalak natin. So, ganun lang mga bro, kasimple. Tapos, babalutin natin to ng plastic para hindi siya mabasa. Hanap lang ako ng plastic. So, ayan, meron tayong plastic mga bro. So, babalutin natin yan para maiwasan yung baka hindi siya mabasa. Kasi pag nabasa ito, possible na masira yan. Babalutin natin. Bro, kung nakita nyo, tapos na natin. Ngayon, babalik na natin sa lalagyan niya. Maghanap na lang kayo mga bro kung saan nyo pwedeng ilagay yan. Mas maganda nga nito dito sa compartment para hindi talaga siya mabasa. Pero sa akin kasi, maikli lang yung nilagay kong wire. Dito ko na lang ilalagay yan. Pagtatabi-tabihin ko na sila dito mga bro. So yun mga bro, kung nakita nyo, nakabit na natin yung wireless na kill switch na remote mga bro. So itatry natin kung gaano kalayo ba yung kaya niyang patayin mga bro. So try natin. Try natin. Testing. So itaas mo ang kamay mo pag namatay. Itaas mo ang kamot. So itatas niya yung kamay niya mga bro
pag namatay kung gaano kalayo. Try natin, pindutin. Patay. Yan, ulit. O, sige. Medyo malayo-layo din pala eh. So, pindutin natin mga bro. Tatry natin. So, patay. Abot niya pa. Diba? Sige. So, ayan na nga mga bro. So, ito na yung ginawa natin. Kung nakita nyo, gumana siya. Bali, lalagpas siya ng mga 100 meters yung kaya niya. So, itatry ulit natin mga bro ha. Para maniwala kayo. So, pag inon natin yan, pwede natin siyang mapa-start agad. Pag inon natin. Pero mga bro, pwede natin baguhin yan na pag inon mo, hanggat hindi mo pinipindot tong A, hindi siya mag-i-start. Pwede rin yung mga bro. Nasa sa inyo na rin yung kung ganong wiring. Bali, yung normally open, ililipat mo lang siya sa normally close. Ang mangyayari niya, pag inon mo, hindi mo agad siya mai-start. Kailangan mo pang pindutin to. Diba mga bro? Pero nasa akin, ang ginawa ko, pag inon mo, pwede mo siya mai-start. Diba, naka-on na siya. Pwede natin i-start yan. Ayan, naka-start na mga bro. Tapos, pwede natin patayin yan sa B. Pwede natin yan patayin sa B. So, pag pinatay natin sa B yan, pwede natin mai-start ulit. So, patay natin sa B. So, patay diba mga bro? So, patay siya. Tapos, kahit wala ka pang pinipindot dito, pwede mo siyang buhayin ulit. So, pwede natin mabuhay. So, ayan. Buhay siya. Ngayon mga bro, pag sa A natin pinindot yan, totally shutdown yan. So, pag pinindot natin yan sa A, mamamatayan. Ngayon, hanggat hindi mo pinipindot sa A, hindi mo na siya mabubuhay. So, try natin sa A. Yan. So, patay siya. So, wag tayo magpindot. I-try natin buhayin si starter. So, ayun mga bro, patay. Diba, patay. Hindi mo na siya mapapagana. Kung gusto mong mapagana, pindutin mo ulit yung A. Yan. Tapos, pwede mo na siya i-start ulit. Ayan mga bro, kita nyo? So, ganun lang mga bro ang function nito na one channel na remote. Pwede rin sa starter ito gamitin mga bro. So, hanggang dito na lang tayo. Salamat sa panonood.